mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Naging tensyonado ang pagdinig matapos igiit ni Tulfo ang patas na pagtrato sa bawat senador. Samantala, nagpatuloy naman ang hearing sa kabila ng sagutan ng 2 senador. Komento pa ng taong bayan sa mundo ng social media. Klarong-klaro naman po na may hinahabol na oras nung time na binigyan ka ng limited na tanong or talagang di lang makaget over si Mr. Tulfo nung last hearing. Akala kasi niya napahiya siya nun. Pero kung iyakin ka, di po nababagay dyan. It's very clear na may hinanakit ka din kay Marcoleta kasi tinira niya utol mong si Bene. Paano naman tinira niya din si Marcoleta sa show niya. Pasikat effect, pwede namang sabihin mo yan ng personal kay Marcoleta. Bakit dyan ka pa mismong hearing? Ilalo mo lang pinapagulo. Imbis na matukoy at makulong na yung mga kawatan na yan. Ikaw talaga, Tulfo. Gusto mo ikaw bida palagi. Kita mo ikaw nagpatagal ng oras nyo. Sayang ang oras. Sa susunod, i-request mo na unahin ka at bigyan ka ng 1 oras para masabi mo lahat ng gusto mong sabihin nang hindi ka nagagalit. Pambihira. Ano na, Tulfo? Di mo kaya, no? Magaling lang kayo sa may pakinabangan tulad ng PCSO issue. Bigla kayong naglaho. Ngayon, wala ka nang mapakitang gilas dahil alam ng taong bayan kung paano ka maglaro. Nako, nagpapakita na ng baho itong si Tulfo. Ayaw niyang gisahin ng mga sangkot sa korupsyon. Baka malaki ang natatanggap nito dahil nakakabingi ang katahimikan niya sa korupsyon ngayon. Pero sa iba, nako, masyadong maingay. Ang sabi-sabi, bayaran niyang si Tulfo. Tignan mong issue sa PCSO noon. Ang ingay sa simula pero sa dulo, wala na. And bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, member ng Marathons Vloggers. Peng peng! Naku po, yun na. Ang lupit ng preview natin mga babayan, no? Senator Rapi Tulfo. Ayan, inupakan, no? Inupakan si Senator Marcoleta. O naasar, napikon si Senator Rapi Tulfo. Hindi ba't binanatan ni Senator Marcoleta yung kanyang kapatid si Ben Tulfo. Ang nauna naman si Ben Tulfo. O di ba? Sinasabihan na walang mapapala no, walang nangyayari. No, baga minamaliit si Senator Marcoleta ni Ben Tulfo. Ito naman si Rapi Tulfo, siguro naalala ni Senator Rapi Tulfo yung ginawa ni Senator Marcoleta sa kanyang kapatid. Ayun, sinupalpal si Senator Marcoleta. Nakita nyo naman sa full video. Sa preview. So panoorin mo yung full video ng mare, napakaganda nito. Nagrereklamo nga siya si Senator Rapi Tulfo dahil daw bakit lumagpas-lagpas na yung oras. Alam nyo mga babayan, dito kasi may biglang sumisingit hindi naman basta-basta naman na mababawal ni Senator Marcoleta. Pero tama lang din naman yung ginawa niya, nagreklamo siya. Hindi na siya nakakasingit marami siyang tanong. Maraming tanong na hindi siya makasingit, singitan talaga siya no. Pero kitang-kita naman mga babayan na asar itong si Senator Rapi Tulfo. Naku, naasar na siya. Baka bumawi lang. Bayaan mo siya. Hindi naman makakapalagyan kay Senator Marcoleta Hindi ba no nakaraang vlog natin si Ben Tulfo pumalag, no? Pinalagan at ay minata itong si Senator Marcoleta. Akala mo naman si Senator hindi naman Senator si Ben Tulfo kung nanalo ka sana Idol Ben Tulfo, di sana, isa ka rin dyan. Kaso, hindi ka naman nanalo. Ibig sabihin nun, hindi ka gusto ng taong bayan. Huwag ka nang makisaw-saw dyan. Tapos sumausaw ka, andun din yung kapatid mo, kasama din nila Senator Marcoleta. Minamata-mata mo sila, baga minamaliit mo yung karunungan nila. Kaso, wala ka naman magagawa. Kung hindi, mag-vlog ka na lang dyan. At ang sabi sa mga komento, nakita nyo naman sa preview,
O di si Senator Rapi Tulfo, di inupakan ng netizen. O bakit daw yung napakainit na usapan sa PCSO, bakit ang init-init bigla ka pong nawala? Ibig sabihin nun, sabi nila ha, Senator Rapi Tulfo, bayaran ka din daw. O sabi ng mga taong bayan niya, ba't naman kasi iniwan mo sa ere yung usapan about sa PCSO? Di iniisip talaga ng mga taong bayan na nabayaran din ho kayo. Dapat yung inumpisahan mo na yun, tinapos mo kung bigla na lang nawala na lang yung issue, di ba? Na ang alam ng mga taong bayan na ikaw yung inaasahan about yan para matapos yung issue na yan. Kaso nawala ka po. Wala Hindi mapipigil yung taong bayan na magkomento sa performance mo. Malamang susunod na mga eleksyon, baka hindi na ho kayo mananalo. Wala Dapat po pagka ganyan na mga issue, tapusin nyo po. Lalo ay kayo po ay hinahangaan ng maraming tao. Tulad ako, marami na rin nagawa si Senator Rapi Tulfo sa mga nilapit ko sa kanya sa TV5, di ba? Nakita nyo naman na hindi, ewan ko kung napanood nyo, natulungan tayo dyan sa OFWs na 40 peraso na hindi na nakukuha yung kanilang box. Sa pamamagitan ni Boy Sardinas, nakuha yun, nailapit natin doon kay Sir Rapi Tulfo at sa pamamagitan ni Ma'am Odette, shoutout kay Ma'am Odette, no? Ayun, no? Nasa almost 3 to 4 million po yung sa pamamagitan ni Boy Sardinas nakuha natin yung mga box, napakamamahal. Di ba? Pero ngayon, syempre, DDS tayo, pagtatanggol natin si Senator Marcoleta. Kahit may na itulong si Senator Rapi Tulfo sa atin. Yun naman kasi ang komento ko sa iyo, Sir Rapi Tulfo, no? Kung babawi ka kay Senator Marcoleta, wag mo nang subukan at hindi ka diyan uubra. At kung ginaganti mo si Idol Ben Tulfo, siya naman kasi nauna. Sabihan mo. Baka hindi mo napanood yung vlog ng kapatid mo. Binabanatan si Senator Marcoleta. Nauna naman si Ben Tulfo. Di ba, minamaliit niya. Parang kinakantsawan na walang mangyayari sa Blue Ribbon Investigation. Nag-uumpisa pa nga lang. Nag-uumpisa pa lang po, Ben Tulfo. Ba't ganyan na kayo? Bakit kung ikaw ba nandyan? Palagay mo, kaya mo yung ginagawa ni Senator Rapi Tulfo? Yung tanong lang. Yung akala mo na ikaw ang dapat na nandyan, dapat manalo muna kayo sa pagkasenador para maupo kayo dyan. Hindi na hanga ho kayo manalo Kung hindi ka nanalo, tumahimik ka at manood ka na lang hanggang sa matapos tong investigasyon na to. Hindi naman to basta-basta. Kita mo, nagkakagulo na nga sila sa oras. Hindi ba? At dito sa video na to mga babae, panoorin nyo rin sa bandang dulo si Senator Soto. Ayan unupakan din, no? Bumana din kay Diskaya. At dito sa usapan na to, puro Diskaya tayo. At yung bang mga contractors na mga pasaway, no? At ay nagkakanda bulol-bulol na po sila, no? Talagang may makukulong po talaga dito. Meron talagang mananagot. At ay hindi to papayagan ni Senator Marcoleta na walang managot at walang maghimas ng rehas sa daang milyon, bilyon na inubos sa flood control na may marami pang mga ghost project. Biruin mo, ghost project, pinuntahan yung site, wala. Tapos may pumirma, COA, yung mga DPWH. Biruin mo, paano magagawa yung project na yan? Ibig sabihin yan, talagang merong meron talagang mga kontrolado sila ng mga nasa taas at pipirmahan yan. Siyempre, daang milyon ang pinag-uusapan, hindi ka ba pipirma? Kaso sa panahon ngayon, malas nyo, nanalo si Senator Marcoleta na talagang may puso at paninindigan, no, na pinangako niya kay Tatay Digong na magtatrabaho siya ng maayos. Kaso minalas kayo. Kung hindi nanalo si Senator Marcoleta, lusot kayo nanalo, andiyan pa sila Senator Bato. Hindi ba? Karma nyo na yan karma nyo na yan sa buhay nyo. Karma nyo na yan. Ayan, sila Saldico, si Tamba, si Risa Hontivero, sumanda ka rin. Kala mo hindi ka iimbestigahan diyan? Magano ka lang diyan. Piling mo nandiyan ka lang muna. Susunod ikaw naman 'Di ba? Isa-isa lang kasi mahina ang kalaban. Hindi mahina ang bida. Hindi naman agad-agad diyan na may imbestigahan lahat. Isa-isa muna. Number 1 itong flood control. At kasi ito ay bilyon, trilyon ang pinag-uusapan dito na inanod ng baha. Okay? At inanod ng baha kasi wala ngang semento, wala pang bakal. Na ginasusan talaga ng daang milyon, 'di ba? Nakakalula mga babayan. So si BBM kinausap na rin si Senator Marcoleta at binigyan ng USB
nandun yung mga filing. Malamang yung filing ng mga dapat imbestigahan. So I think itong si BBM ay hindi na rin niya kaya yung konsensya niya. Kaya nakikipagtulungan na rin siya na may mga kasuhan dito sa anomalyang flood control. Grabe yung mga tax natin, no? Sabi nga ni Senator Marcoleta. Pwede bang pakiusapan ito mga BIR na wag na munang magbigay ng tax o maghulog ng tax ang mga taong bayan dahil hindi nila alam, no, na uubos lang yung mga pinaghihirapan ng taong bayan sa mga flood control or mga proyekto, no, na naaanod lang at napupunta lang sa kanilang mga bulsa. Grabe, nakakatamad na magtrabaho. Yan yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Di ba? Kaso, sabi naman ni Senator Marcoleta, mga babayan, ituloy nyo lang yung pagbabayad. Ngayon, inaayos na natin. At ngayon, makakaipon tayo ng pera, ay dapat nang magagamit po sa tama. Kita nyo ha, sa Davao, mga kababayan ha. Binanatan ni Abante ang Davao, si Kong Pulong. Pinakita ngayon, lumabas sa mga vlog, kung gaano kaganda ang Davao. Kita nyo yung flood control, di ba? Pwedeng lakaran, pwede kang mag-date. Yung mga ginawa nyo, wala kahit kalabaw, hindi pupunta dyan Baka malaglag, baka gumuho. Kita nyo naman, yung laki ng Davao, nakapaikot yung flood control, napakaganda ng Davao. Di ba? Straight light, sa mga ilang metro lang, meron talagang straight light. Yung mga kinurakot na mga pinagagawa ng mga demonyo, ay yung mga straight light nila napakalalayo. May umilaw tapos nawawala, tapos meron na namang ilaw sa Davao. Mga babayan, kita nyo naman yung paggastos ng mga engineers dyan, ng mga contractors, talagang hindi tinipid. Na maliwanag, may mga halaman, malinis, parang nakatiles yung flood control kasi pwedeng libutan ng mga taong bayan. Di ba? Yun, kitang-kita nyo naman talaga doon na talagang yung pondo ay mas maganda, napupunta talaga sa mabubuti, mabubuting kamay na mga contractors. At syempre, nangunguna dyan yung mga congressman. Kung isang congressman ay kasabwat, hindi magiging ganyan ang Davao. Di ba? Ibig sabihin nun, Duterte pa rin tayo, no? 'Di ba? Kasi ang isang bansa, mga kababayan, pag ang namumuno ay hindi corrupt o talagang makatao, hindi niya papayagan ng mga congressman, mga mayors o sino pa man mga contractors na kurakutin o hindi maganda ang gawa. Kasi dapat ipakita sa taong bayan. Tulad ng mga kahit sino, mababa, lahat nagbabayad ng tax dapat mapanood diyan. Na kung saan talaga napupunta ang pera at bantayan dapat. Nasan ba yung mga NBI, nasan ba yung mga CIDG? Yan dapat ang nagbabantay. Na ultimo piso dapat ay magamit ng tama. Sinusweldo naman sila, sa taong bayan pa rin. Pero dapat alagaan nila, hindi yung sige, wag ka na magsalita. Ito na yung 5 milyon, pirmahan mo na. Wag ka magbulag-bulagan ka na lang sa mga nakikita mo. My God. Di ba? Sa panahon ngayon, ba't nagkaganyan na? Kung pwede nga lang, hindi na magta-tax. Wag na mag-tax kasi bulsa lang ng mga demonyo, di ba? Kita nyo, si Diskaya. Kaso naman si Diskaya, sobrang daming pera. May nakatakas daw na 10 luxury cars. Sana naman, lang yan, dapat maibalik yan, no? Mga SPJ, yan. Kaso, sa panahon ngayon mga babayan, pag marami kang pera, pwede kang makalusot sa mga demonyo na nagbabantay kauno sa'yo, nagbabantay. Di ba, babantayan kita, hindi ka na makakatakas. Sabihin naman sa commander, ito yung 5 milyon, patakasin mo na yung luxury cars ko para mabawasan yung iimbestigahan. Baka pinatakas yung 10 luxury cars na walang tax declaration o hindi nagbayad ng buwis. Grabe, no? Ngayon talaga wala nang tiwala Sa panahon ngayon, parang wala na talaga tayong tiwala sa mga ganitong mga opisyalis na dapat naasahan natin sa ganitong investigasyon. Pero wag tayong mag-alala mga babae kasi andyan naman si Senator Marcoleta. Iimbestiga yan, Senator Bato, sa Senator Robin, bahala na kayo dyan. Kasi kami ay nanonood kami sa inyong mga ginagawa dyan. Basta susuportahan namin kayo kasi maawa naman kayo sa taong bayan ng mga nagbabayad ng buwis. My God! So ganito mga babae, panoorin natin itong full video. Maganda to. Si Senator Amy nagsalita din. Pa-cute-cute. Ang gawin, wala, ayoko na magkomento kay Amy Marcos. Paganda lang to sa pa-cute lang to dyan sa sa hearing no? Puro pa-cute. Nabudol tuloy tayo. Sige, ganito mga babayan. Shoutout muna sa mga kumare ko yan na nakapanood at nakakalik na ng video na to. Shoutout sa'yo, napakaganda ng kumare ko ngayon, no? Sir, salamat po sa panood ng video na to. Ituloy mo tong video na to, napakaganda nito bago ka magpunta sa work.
or i-post mo mamaya pag uwi mo, galing nga sa work, ituloy mo tong video na to kasi maganda, baka hindi mo pa ito napanood. Okay, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan. At kung hindi ka pa nakalike, like ka na dyan, mare. Kumpare ko dyan para lagi kayong updated sa ating video. Nag-upload tayo ng alas 10 ng umaga at alas 6 ng hapon. Pag hindi notification si YouTube, kalkalin mo lang yan, besh, para lagi ka nakasuporta sa ating mga video. Ano pang hinihintay mo, boy? Panoorin mo to. Ang ganda na to. Tulpo! Hindi. Si Rapi Tulpo. Iyakin pala. Diyos ko. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, Chair, I akala made ko a po ako yung motion, sunod Mr. kay Chairman. Senator De La Rosa. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala sa akong disbursement pakialam sa powers. pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng auditor, Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Hindi- Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin Oo. ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung ang proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman, kasi nga kung... to subpoena, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman. I'm asking it today because they said they if will that will finish help it us, today. okay. Any second? Second. Yeah, it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi Very kasi wala, maigsi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Baka mamaya Senator sabihin Tulfo. na naman, unfair Senator tayo. Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha?
Di ba, Mr. Chair? Kasi ako sabi ng, susunod? Mr. Chair, sabi ng COA, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya De La lang, ang Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong hindi. mga- Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last ako. na to, last. Tinatanong ko Oh, lang po yung last. sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Yeah, priority, we find priority, out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Ma'am COA, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for Makapagpel ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete. On the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies. Tapos Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga finailan po para po dyan. Salamat, Opo. ma'am. Thank you Thank po, you Your very much. Mr. Chair, I'm done. Thank you, Maraming salamat. Senator Risa. Your turn. Salamat po, Mr. Chair. So, Ms. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po, tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So, ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Okay. Sa DPWH po, Mr. Chair. Just a point Yes, of information. minority. Point of information para sa inyo, no? I'll transfer to the DBCC. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman, eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Febel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng kumpanya ang mga sasakyan nito, ah. Undeclared Mercedes-Benz, Porsche Boxster, kung ano-ano, 2022. Pero yung 2024, yung dalawang Bugatti. For the info. Salamat po, Minority Leader, May Mr. Bugatti Chair. ka, no? May Bugatti? Wala po. Wala po.
Senator Amy is... Maraming salamat, Mr. Chairman. At ang una kong itatanong, hindi ba may mga audit mechanisms ang DPWH? Sinabi na ni Jose Cabral yung internal audit. Ano po yung QAU, CPES at PCMA? Parating nababanggit. At sino ba in charge nito? Bakit kinailangan pa na magtatag ng Anti-Corruption Task Force? Pumalya ba lahat ng audit mechanism ninyo? Anyari dito sa mga QAU, nasa ilalim ng plantilla po ninyo, CPES, PCMA. Ang QAU po ay pinamumunan po ng mga miyembro ng mga technical services, yung Bureau of Maintenance, Construction, BQS at BRS, Bureau of Design po. Sila po ay mayroong team na kini-create para po mag-inspeksyon. Meron po sa central office, meron din po sa regional office. Sa pagkakaalam ko po, the regional office are tasked to inspect yung mga project na district. Meron ang central office po. Nakakapagtaka kasi dahil may QAU, sinabi nga ninyo, kabahagi nito, may design, etc. Bakit sunod-sunod yung mga Kabagan Bridge disasters? Ano nangyari? Hindi dumaan yan sa QAU? Before you answer, let me acknowledge the presence of Senator Bongo. And also, Madam, with your indulgence, Mr. BIR, can we give you the go signal to already issue the LOA to the 15 companies represented and initially identified to have been allegedly implicated in this anomalous execution of flood control projects? Your Honor, You can take advantage of the presence. Maybe you can issue the LOA What I today said- as we speak. What I said earlier, Your Honor, there were companies that were already issued even before this hearing. I mean, the others who are not yet Not yet, issued, not but yet, they Your are here. You can take advantage. Thank you. Thank you, Your Thank Honor. you, Senator. Yes, Yusek, please. Kinorek po ako ng aking mga kasamahan sa likod. Ang QAU daw po ay galing sa central office na umiikot para matignan. Pwede pong umikot siya kahit na ongoing pa lang yung project, pag completed. Tama. Opo. Yun nga ang pagkaalam ko, kaya ako nagtataka bakit napasok yung technical services at saka design. Yung CPES at saka yung PCMA, pumalya ba lahat ng internal audit mechanisms ng DPWH ng sabay-sabay? Bakit nagkaganito? Your Honor, Madam Chair, yun pong CPES ay, alam ko po, GPPB ang gumagawa. GPPB. Pero alam ko DBM yun, di ba? Yung GPPB? Bakit biglang naging public work siya? Hindi po public works yata ang gumagawa ng parang contractors performance evaluation system. Yes. Pero kayo pa rin ang pinanggagalingan ng datos. Kayo rin ang nagre-report. Opo, kapag sila How ay does this work? Napaka-komplikado nito, pati kayo nabubulol na. PCMA, ano naman yun? Yung PCMA po ay database ng DPWH. Kaya nga how do all these work together? At bakit tuloy-tuloy itong mga kapalpakan? Siguro hihingi ako ng impormasyon mula sa inyo at maliwanagan kami, palibhasa ito lang ang kauna-unahang pagkakataon. And bakit kinailangan pa na ang Pangulo pa ang magsasabi ng 15 flag contractors? Tapos ngayon, meron tayong Anti-Corruption Task Force, meron pang Congress investigation na halos pinagtatawanan ng taong bayan kasi kayo rin ang gumawa, biglang tayo na rin ang mag-iimbestiga. Ano pa ang pinagkaiba nito sa sumbong sa Pangulo website? Katakot-takot na investigasyon, pwede ba kasuhan na? Kaya sabi nga ni Chairman na maglowa na yung BIR na yan. So maybe you can explain to us the internal audits, otherwise we have nothing to look forward to except continued failed flood-controlled projects. So, meron pa akong isang tanong na ito yung mahiwagang master plan, na ilang beses na natin tinatanong, hindi naman mag-uumpisa to sa zero. Alam naman natin, dekada 70 pa, meron ng Metro Manila Master Plan. Alam naman natin, ang MMDA nandyan. Nung nakaraang hearing, yung REBCO sa DENR, nasabihan din kasi hindi naman pala sila nakikipag-coordinate na
narinig rin natin na meron daw mga master plan and feasibility studies for the 21 major river basins of the country. Asa na ba tayo sa master plan? Meron pa ba tayong makukuha dyan sa archive ng DPWH kung saan ang balita, ang turnover, napakalabo? May mahihinatan ba tayong master plan sa near future? Wag naman sa napakalayo. Kasalukuyan pong ina-update ng UPMO Flood Control ang lahat ng master plan sa 18 major river basin, Mr. Yun lang? Yun pa lang? Yung river pa lamang? Kapag hindi River system po, major river system. Yun pa lang? Yun po yung ina-update. Pero yung national? Wala pong singular, sabi nga po ni former Secretary Bonoan, wala pong singular na master plan para sa buong Pilipinas dahil iba-iba po yung... Wala ba kayong, di ba dapat kayo magtatag ng komite, task force, ano man ang tawag, upang magkaroon ng integrated, comprehensive national master plan? Wala bang balak na may ganun? Paliwanag po dyan ng mga experts sa flood control. Bawat river po may kanya-kanyang hydrologic characteristic kaya hindi po ata pwedeng isang singular master plan. Kada Hindi river naman natin pinag-uusapan lamang ang mga ilog. Pinag-uusapan natin ang lahat ng problema kasi ngayon hindi lang ilog ang nag-overflow kung ano-ano na nag-overflow. Kaya napunta tayo sa ilog at sa United National na ang sinasabi po ninyo hindi po pwede magkaroon ng iisa. Ano naman yung Unified Project Management Flood Control, hindi nagkakaisa. Alam natin, sangkatutak na foreign financing. Ang foreign financing umaabot na ng 42% ng ating budget, bilyon-bilyon ang World Bank na binigay sa ating mga projects. Sina-harmonize ba yan? Talaga bang may ginagawa tayong harmonization ng local projects, national project, pati na rin yung ating bilyon-bilyon na mga foreign assisted projects sa flooding? Madam Chair, yung sa internal audit po, kung meron pong nandito po yung director ka na internal audit ng DPWH. Nandito, siguro po magandang kausapin natin o magsalita yung director ng UPMO, yung Unified Project Management Flood Control. Si Director Mon Ariola pa rin Nandito po yan. siya, opo. Siguro imbes na magsalita, mas maigi pang ipaliwanag niya kung ano ba ang nagagawa nitong bilyon-bilyon na hindi pa napapag-usapan kasi ang nakikita lamang namin yung nasa GAA. Paano pa yung bilyon-bilyon sa World Bank? Meron pa dyan yung ODA loans. Meron pang ADB. Sangkatutak yan. Saan ba napupunta yan? Siguro mag-submit muna siya. Maigi pa mon, ibigay mo na kaya yung listahan ng mga accomplishment. Kasi maraming nagtatanong na wala naman napupuntahan yan. By way of information, Chairman, may the committee request the expenditures vis-a-vis the accomplishments of the UPMO. Noted. And Senator Amy, your 5 minutes is over. Thank you very much. After that, I'd like to inquire about the unprogrammed section. Maraming salamat po. And it's the turn of our very forgiving majority leader na kanina po ay talagang nagparaya na kasi mabuti naman ang kanyang puso. Pwede ba bang ibalita nyo sa amin, o ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo. Kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para kumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion,
when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may, with Yeah, the yes. permission of, With the permission of the Minority Leader. chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba ang naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata for, rin sa for DPWH? LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you are under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, sir. ka ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na ibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, merong ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So,
lately yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.